At huwag mo ipatupad. Kaya huwag mo sabihin na fugitive yan. Ay questionable nga yung warrant mo. Kung sinabi ng Korte Supreme na yung ICC warrant ay naayon sa batas natin at dapat igalang ni Bato, o that's the time. Kung hindi igalang ni Bato at say hindi pa rin sumuko o magpa-aresto, that's the time you call him a fugitive from justice, but not at this time. Pero sa iba pang balita, Attorney Sal, ay tahasang kinumpirma ng DOJ na inatasan ang PNP at NBI na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay nga nung warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Giit ng DOJ may tuturing ng fugitive from justice ang senador. Alamin natin sa balita ni Aaron Rojas. Matapos ang ilang araw na espekulasyon at legal na bakbakan, kinumpirma na ng Department of Justice na inatasan na ang mga otoridad na dakpin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isang press briefing nitong Huwebes, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na naka-alerto na ang PNP at NBI para ipatupad ang validly issued arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. I would like to confirm, one, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Mas mabigat pa rito, diretsahan ding tinawag ni Vida na isang fugitive from justice ang senador. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges. Ayon sa DOJ Secretary, nakabatay ito sa arrest warrant na inilabas ng ICC. Kaugnay ng aligasyong si De La Rosa ay umunay co-conspirator sa crime against humanity kaugnay ng madugong kampanya kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Vida, wala umano si De La Rosa sa kustodiya ng Senado at wala rin inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng warrant. Pero nang tanungin kung agad bang dadalhin sa ICC si De La Rosa kapag naaresto, tumanggi munang magbigay ng detalye ang DOJ. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Aminado rin ang kalihim na mayroon ng leads ang mga otoridad sa posibleng kinaroroonan ng senador. Kasabay nito, nagbabala rin ng DOJ sa sino mang posibleng tumulong kay De La Rosa upang makaiwas sa batas. Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Idinindi ng kalihim na may kaakibat na pananagutan, hindi lamang sa ilalim ng batas ng Pilipinas, kundi maging sa ilalim ng mga panuntunan ng ICC. Samantala, naninindigan naman ang kampo ni De La Rosa na kahit kinikilala nila ang pag-iral ng ICC warrant, hindi nila ito itinuturing na enforceable sa bansa. Kaugnay nito, una nang naglabas ng desisyon ang Korte Suprema kung saan ibinasura nito ang kahilingan ni De La Rosa para sa TRO at status quo anti-order laban sa kanyang posibleng pag-aresto. Bagamat iginagalang ng legal team ng senador ang desisyon ng Korte Suprema, git nila na dapat pa ring manaig ang konstitusyon ng Pilipinas. Naghahanda na rin silang magsumite ng motion for reconsideration. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. At kaugnay nga dyan, Attorney Sal, madagdag ko lang na naghahain na din sila ng aplikasyon para sa Interpol Red Notice laban sa senador. Yun nga, kaugnay nga nung arrest warrant niya mula sa ICC. Ano po masasabi niyo na mismo ang DOJ na nagsabi, Attorney Sal, na may intention talaga silang arestuhin si Senator Bato? Una, ang legal issue ay valid ba o hindi. Yan nga ang inihain ng petisyon ng mga abogado ni Bato. Ang mali lang talaga nila na hanggang ngayon hindi nila binawas to. Nag-file sila ng maling petisyon. Kaya tumagal ng tumagal. Kung sila'y sumunod sa ating payo na habeas corpus ang pinail nila, sana tapos na yan. Nagkaroon na ng resolution kung legal ba o hindi legal.
ang ginagawa nilang restraint of his liberty. Kasi nung nandun siya sa loob ng Senado, merong banta sa kanyang paggalaw. Hindi siya makalabas doon. Siyempre, pagpasok niya, yun lang ang pagpasok, pinigilan na siya. Hindi meron ng restraint ang kanyang movement. Ay, pag nung nandun na siya, di may restraint pa rin sa kanyang paglabas kasi aarestuin siya. Kaya tamang-tama sana yung habeas corpus. Sa loob ng 24 oras, gagalaw ang Korte Suprema. Sinisisi niyo ang Korte Suprema na hindi nagpalabas ng TRO, na hindi nire-resolve kagad ng petisyon. Sinisisi niyo, ay may prosedimiento sila. Pag certiorari ang pinail mo, o kaya rito bamparo, ano pang motion nyo, at hindi ang habeas corpus, sinusunod nila yung procedure nila. Ganito, pag nag-file ka, kailangan sagutin ng dinidemanda mo, yung dinidemanda mo, kailangan sumagot din, and so forth and so on. Yun ang kagandahan ng habeas corpus. Nagkamali na nga itong abogadong ito nung pinail niya yung certiorari sa panahon ni Duterte ng pag-aresto. Inulit na naman. Kahit na may payo na nga mali ang petisyon nyo, ayusin nyo na yan, mag-file na kayo. Hindi pa sila nag-file. Alam po ninyo, yung sinasabi ng DOJ na pwede na nilang arestuin, dapat dahil merong nakabinbin na question, 1 taon at 4 na buwan na nakabinbin sa Korte Suprema, na merong legal issue that it has to resolve. Dapat magbigay sila ng deference na tinatawag respeto. Yung executive o equal branch ng judiciary, dapat hintayin mo muna. Kasi sasabihin mo, merong warrant of arrest ang ICC. Kini-question nga na walang jurisdiction. Kini-question nga na hindi valid yung warrant. Kini-question nga na kailangan padaanin sapagkat hindi talaga po pwede na mag-aaresto ka basta-basta at hindi rin po pwede na susuko ka basta-basta. Kailangan dumaan ka sa due process clause of the Constitution na nagsasabi na hindi ka maaaring manghuli, mang-aresto o sumuko ng isang mamamayan sa isang foreign tribunal o sa isang mang bansa na gusto pang kunin dahil may kinamit na krimen, kung hindi ka dumaraan muna sa due process, yung pagkakataon na ipagtanggol mo ang iyong sarili sa isang hukuman. Yun nga ang pinaka-basic dun eh. Kaya since questionable yan, hindi mo masasabing pinatutupad mo ang isang valid warrant of arrest. Kini-question nga eh. So dapat wag mo ipatupad. Kaya wag mo sabihin na fugitive yan. Questionable nga yung warrant mo. Kung sinabi ng Korte Suprema na yung ICC warrant ay naayon sa batas natin at dapat igalang ni Bato, that's the time. Kung hindi igalang ni Bato at say hindi pa rin sumuko o magpa-aresto, that's the time you call him a fugitive from justice. But not at this time. Sapagkat ang buhay niya, ang kalayaan niya, nakataya. At kalokohan niya sinasabi ng Secretary of Justice na tinatanong siya, dadali niya na bakit sa aeroplano niya, punta sa kasi hindi niya masasabi. Bulahin mo, lelang mo. Nakahanda na yung aeroplano niyo kung ano yung ginawa niyo kay Presidente Duterte, yun din ang gagawin niyo kay Bato. Ang problema sa inyo, pinagtatakpan nyo ng pinagtatakpan ang obvious na obvious. Kitang-kita ang mga kasinungalingan nyo. Ang dapat yung gawin, igalang nyo ang Korte Suprema. Hindi porket walang TRO, pwede nyo lang gawin. Ang ibig lang sabihin na wala mo ng TRO, ay hindi nila nakikita ang malapit na panganib. May panganib pero hindi masyadong malapit. Pero the fact is, mayroong nakabinti na issue na kine-question ang warrant of arrest. Kaya dapat igalang nyo yan. Yan ang punto de vista na hindi nyo ginagawa.